tuloy-tuloy ang digitalisasyon sa Korte Suprema. Simula July 1 hanggang September 30, magsisimula ang transition sa electronic filing ng mga pleadings at petisyon. Pagsapit ng October, hindi na tatanggapin ang anumang pisikal na pagsusumite sa kataas-taasang hukuman. Margot Gonzalez, magbabalita. Hindi na papayagan ng Korte Suprema ang pisikal na paghain ng mga motion at petisyon simula October 1. Ayon kay Attorney Camille Suting, tagapagsalita ng Korte Suprema, bahagi ito ng opisyal na transition sa electronic filing gamit ang Philippine Judiciary Platform o PJP. Habang nasa transition period mula July 1, kailangang magsumite ang mga abogado ng kanilang mga petisyon sa parehong paper-based at electronic format sa e-court system. Simula naman sa October 1 hanggang pagpapapicture na lang sa harap ng Korte Suprema ang pwedeng gawin ng mga petitioner dahil bawal na ang physical filing. During the transitory period, July 1 to September 30, pwede pa rin sila mag-file doon. They can file in person, but at the same time, they must also file through the PJP. But starting October 1, 2025, physical filings by lawyers will no longer be accepted. So dapat through PJP, they have the option to go there. Pwede sila magpa-picture, pwede sila magpa-presscon, but it won't be accepted. Ang mga abogado ay kailangang magparehistro sa online portal ng SC upang maisagawa ang e-filing. Sakop ng e-filing ang mga sumusunod na uri ng petisyon: petition for review on certiorari, review of final judgment, and order of the COMELEC and COA, petition for certiorari, prohibition and mandamus, petition for contempt, at petition for issuance of prerogative writs. The transition period is part of the Supreme Court's shift to a fully digital e-court system. Starting October 1, 2025, electronic filing and service through the PJP will become mandatory for covered pleadings filed by lawyers. Sa bagong sistema ng e-filing, inaasahang magiging mas mabilis ang proseso ng pagsusumiti ng mga pleading. Maging ang pagtanggap at pag-access sa resolusyon ng mga kaso ay magiging mas madali na rin. Once you file, let's say a motion, and then you upload it in the PJP, the other parties in the case will be notified via email that meron na pong motion na na-file, and you just have to log into your account to view the motion, as well as the resolutions of the Supreme Court. Paglilinaw ng Korte Suprema, tanging ang mga abogado na naghain ng petisyon ang makaka-access sa mga dokumento o resolusyon sa PJP o e-courts. So immediate na siya. You don't have to wait for how many days before you receive a copy of the resolution. The Supreme Court is very much aware and they value cybersecurity, so we have robust security mechanisms in place. Samantala, may mga piling petisyon naman na maaring i-post sa official na website ng Korte Suprema, lalo na kung ito ay may public interest. Maaari rin itong hingin ng mga media kung pahihintulutan ng Korte. Only those that are of public interest. Yung mga public interest cases na nire-request nyo, can I see a pleading? Can we have a copy? We usually upload those on the website. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margot Gonzalez, SMNI News.